Welcome po sa mga sumusubaybay sa programang ito, sa mga patuloy na nakikinig. Salamat sa Panginoon dahil binigyan na naman niya tayo ng pagkakataon upang ah, mag-aralan ng kanyang salita. Pero bago ang lahat, nais ko kayong anyayahan ng mga ikling panalangin. Dakila ang iyong pangalan, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat Lord sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa panibagong araw na aming makikinig sa oras na to. Salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng wisdom upang makabahagi ng iyong salita. Samahan mo po ako at ikaw lamang ang maitaas sa oras na to. Ganun din po Lord ang mga nakikinig, buksan mo ang kanilang mga isip at puso upang maunawaan ang mga salita mo na aking ibabahagi. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang pangangaral na to at sa iyo lamang ang papuri at pagsampa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Exodus 14, verse 13 to 16. Sa wikang Banyaga, ganito ang pagkakasabi. 13, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptian you see today, you will never see again." 14, The Lord will fight for you. You need only to be still. 15, Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." 16, Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water, so that the Israelites can go through the sea and dry land. Sa Tagalog, sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiyong yan." 14, Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. 15, Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita." 16, Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Hallelujah. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita. Pinabagatan ko ang aking ibabahagi ngayong araw ng ganito, God is our way maker. Sa Exodo 14 ay mahimalang paghahati ng dagat na pula. Ito ay nagtuturo sa atin na hindi palaging inaalis ng Diyos ang mga balakid. Sa halip, gumawa siya ng paraan para malampasan natin ito, na ipinapakita ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa atin sa gitna ng hamon ng buhay. Paano nga ba natin ilalapat sa totoong buhay natin ngayon ang mga talatang nabasa natin? Mga kapatid, mga kaibigan, ang buhay natin ay madalas na naghahatid sa atin ng mga sandali ng kahirapan. Kapag ang mga hadlang ay tila hindi natin malalampasan at pakiramdam natin ay walang landas pasulong at hindi tayo makamove on. Maaaring meron tayong sariling mga version ng dagat na pula sa ating harap, kasama ang hukbo ng mga kaguluhan ni Paraon
napapalapit sa likuran. Ano nga ba ang matututunan natin mula sa Exodo 14? Para kung paano nagtagumpay ang mga Israelita sa pagtawid sa Red Sea. Meron akong 4 na punto na nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw. Ang unang punto ay nakikita ng Diyos ang ating mga pakikibaka at ang ating balakid. Isipin natin ang eksena sa dagat na pula. Ang mga Israelita ay napalaya pa lamang mula sa pagkaalipin, ngunit hindi nagtagal ay nakaharap nila ang kanilang mga sarili sa isang dagat sa isang tabi at ang hukbo ni Paraon sa kanilang panig. Naramdaman nila na panandalian lang ang kanilang paglaya. Ang takot ay pumasok at sila ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Hindi ba't madalas, mga kapatid, na ganito ang ating nararamdaman? Gumagawa tayo ng mga hakbang sa buhay, lumalapit sa Diyos, nananalangin at pagkatapos ay nakakaranas tayo ng sakit at karamdaman, kahirapan sa pananalapi, mahirap at di magandang mga relasyon sa ating pamilya at kaibigan. Ito ang mga humaharang sa ating landas pasulong o patungo sa tagumpay. Parang wala ang Diyos o kaya parang siya ay hindi nakikinig sa atin. Gayunpaman, sa talatang 13, ano nga ba ang sinabi ng Moises? Sabi niya, tiniyak ni Moses sa mga tao, huwag kayong matakot. Tumayo kayong matatag at makikita ninyo ang pagliligtas na dadalhin sa inyo ng Panginoon ngayon. Amen. Nakikita ng Diyos ang ating mga paghihirap. Nakikita niya ang mga hadlang ng ating kinakaharap. Ganap niyang batid ang mga hamon sa harap natin. At kung paano narinig niya ang mga daing ng mga Israelita, dinidinig din niya ang sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsupok at ang ating pakikibaka. Laging nandyan ang Diyos. Laging may paraan ng Diyos. So, ito ang point number 2. Ang solusyon ng Diyos ay higit pa sa ating imahinasyon. Malamang na naisip ng mga Israelita na mayroon silang 2 pagpipilian. Sumuko sa mga Ehipsyo o sa anumang paraan ay bumalik. Ngunit may plano ng Diyos na hindi nila naisip. Hindi niya inalis ang dagat na pula, ni hindi niya nilipol ang hukbo ni Paraon mula sa malayo. Sa halip, naglaan siya ng paraan na hindi pa nakita ng sinuman. Hinawi niya ang dagat. Lumikha ng landas na tila hindi madaanan. Hallelujah. Sa ating buhay. Kapag tayo ay naiipit sa pagitan ng dagat at ng ating mga takot, may posibilidad tayong maghanap ng mga solusyon na akma sa ating lohikang pagkatao. Gayunpaman, ang ating Diyos ay kumikilos ng lampas sa pangunawa ng tao. Pinaalala sa atin na ang Diyos ay hindi sa ating hinihip o iniisip, ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa loob natin. Kapag nahaharap sa mga balakid, tandaan na maaaring hindi alisin ng Diyos ang problema,
ngunit binibigyan niya tayo ito ng paraan. Isang paraan na maaaring hindi natin maisip o maunawaan. Tandaan, ang ating Diyos ay hindi limitado sa ating lohika o nakatali sa ating pangunawa. Ang point number 3, magtiwala sa timing ng Diyos at gumawa ng unang hakbang. Nang ang Diyos ay naglaan ng daan sa dagat na pula, inutusan niya si Moises na itaas ang kanyang tungkod sa ibabaw ng tubig. At nang sumunod si Moises, nagsimula mahagi mga kapatid. Nangailangan ito ng sangga ng sunod. Isang pagpapakita ng pananampalataya. Minsan, tinatawag tayong gumawa maging malinaw ang landas. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng paglakad ng may pananampalataya. Kahit hindi na natin lubos na nakikita ang daan pasulong, ito ay tungkol sa pagsulong sa pagsunod na may katiyakan gagabay ang Diyos sa ating hakbang at ihahayag ang kanyang layunin sa takdang panahon. Hindi nahati ang tubig hanggat sa itinaas ni Moises ang kanyang tungkod. Naganap ang himala bilang tugon sa pagsunod at pagtitiwala. Mga kapatid, sa ating buhay, maaaring tawagin tayo ng Diyos ng gumawa ng maliliit na hakbang ng pananampalataya bago niya buksan ang landas sa harap natin. Dapat tayong maging handa na kumilos ng may pananampalataya. Nagtitiwala na ang Diyos ay gagawa ng paraan kung saan tila wala. Amen. Point number 4, ang daan ng Diyos ay umaakay sa atin sa higit na kalayaan at layunin. Nang tumawid ang mga Israelita sa dagat na pula, hindi lamang sila nakatakas sa kanilang mga kaaway. Pumasok sila sa isang bagong kabanata ng kanilang paglalakbay kasama ng Diyos. Amen. Ang layunin ng Diyos sa paggawa ng daan sa dagat ay hindi lamang para palayain sila mula kay Faraon, kundi para akayin din sila palapit sa kanya at tungo sa isang lupain kung saan maaari silang lumaki sa mga taong tinawag niya. Gayon din sa atin. Kapag ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa ating mga hadlang, hindi lamang niya tayo tinutulungan makatakas sa kahirapan. Dinadala niya tayo sa mas ganap na pagkaunawa sa kanyang pag-ibig, biyaya at kapangyarihan. Ang mga karanasan ito ay nagiging pundasyon para sa malalim na pananampalataya, mas matibay na patutuo at mas malinaw na layunin sa ating buhay. Amen. Bilang pagwakas, mga minamahal kong mga kapatid, anuman ang Red Sea o anuman ang dagat na pula na kinakaharap mo ngayon, alamin na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Maaaring na maramdaman mo ang bigat ng balakid na yon, ngunit hindi lang nasa tabi mo ang Diyos. Naghahanda na siya ng paraan para malagpasan mo ito. Ang ating gawain lang ay magtiwala, manindigan ng matatag, gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya, at masasaksihan mo ang kapangyarihan kamay ng Diyos na gumagawa ng paraan kung saan tila wala. Kung paanong hinatin
niya ang dagat na pula para sa mga Israelita. Hahatiin din ng Diyos ang tubig sa iyong buhay. Gagawa siya ng paraan sa mga pamamagitan ng karamdaman, sa pamamagitan ng mga pasanin sa pananalapi, sa pamamagitan ng mga mahirap na relasyon sa ating pamilya o sa ating mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. Pero sa pagdaan mo dito, mga kapatid, makikita mo ang iyong sarili sa kabilang panig na may bagong awit na papuri sa iyong mga labi, isang mas malaking pananampalataya sa iyong puso, at isang mas malakas na patutuon na ibabahagi sa mundo. Dahil sa mga pagsubok na to, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at lagi kang itatawid sa anuman hadlang mo sa buhay, anuman balakid mo sa buhay. Itatawid ka ng Diyos upang sa ganon malampasan mo at magtagumpay ka sa hamon ng buhay. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Tayo ay manalangin. Salamat o Diyos na ihayag na ang iyong salita. Salamat na hindi mo kami pinababayaan na anuman mga problema na mayroon kami. Ang lagi namin tatandaan ay nandyan ka, tumutulong sa amin, at lagi mo kaming itinatawid sa anuman problema. Salamat po o Diyos dahil ikaw po ang gumagawa ng paraan. Pagka hindi na namin kaya o Lord ng mga problema namin, ikaw po Lord ang nagsasabi, halika anak, kakalungin kita, halika anak, bubuhatin kita. At salamat po o Lord dahil sa iyong pagmamahal. Salamat. Hindi mo kami iniiwanan. Hindi mo kami pinababayaan. Lord, salamat sa pagmamahal mo sa amin na kahit anong problema namin, lalo kaming magtiwala sa iyo. Lalo kaming lalapit sa iyo. At salamat. Lagi ka namin kasama at lagi namin nararanasan ang tagumpay sa aming mga problema, ang tagumpay sa balakid ng aming dinadaanan sa oras na tuugan. Salamat. Ikaw ang aming tagumpay dahil pinagtagumpayan mo na lahat ng mga sakit at karamdaman. Pinagtagumpayan mo na lahat ng kawalan ugan. Salamat at lagi kang andyan sa amin. Papuri sa iyo, luwalhati sa iyo. At salamat ugan sa tagumpay na lagi mong ibinibigay sa amin dahil kasama ka namin. Salamat po Diyos, sa iyo lamang ang papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, salamat sa mga nakinig at patuloy tayong makikinig pa sa programa ng CGM. God bless us all.